Si Eric Wise ay isang pangalang maaaring hindi pamilyar sa marami, ngunit ang kanyang pangalan sa entablado ay tiyak na kilala ng halos lahat, si Houdini. O sa kanyang buong pangalan sa entablado, si Harry Houdini. Isa siya sa pinakadakilang salamangkero sa kasaysayan, at ngayon ay haharap siya sa isa sa pinakamapanganib na pagsubok ng kanyang buhay. Habang nakagapos ang kanyang buong katawan ng mabibigat na kadena, tumalon si Houdini mula sa isang tulay patungo sa nagyayelong ilog sa ibaba. Ngunit may isang lihim na hindi alam ng mga nanunood. Bago pa man siya tumalon, naitago na niya ang isang maliit na susi sa talampakan ng kanyang paa. Ilang segundo lamang ang lumipas, nakalaya siya mula sa mga kadena. Ngunit may malaking problema, hindi na niya mahanap ang butas na kanyang dinaanan upang makalabas. Habang lumilipas ang bawat segundo, lalong kinakabahan ang napakaraming taong nanunood mula sa tulay, iniisip kung paano magtatapos ang mapanganib na palabas na ito. Pagkatapos ay bumalik ang kwento 17 taon ang nakalipas, sa Ohio noong 1896. Noong gabing iyon, nagtanghal si Houdini sa loob ng isang bahay aliwan. Ipinakita niya ang kanyang kakayahang makatakas mula sa isang maliit na ball habang nakaposas ang kanyang mga kamay. Nang matapos ang palabas, nilapitan siya ng isang pulis at may paghamak na nagsabing peke lamang ang mga posas na ginamit niya. Hinamon siya nitong subukang makatakas gamit ang tunay na posas ng pulis. Ngumiti lamang si Houdini. Tahimik siyang tumalikod, kumuha ng isang maliit na kawit na nakatago sa buckle ng kanyang sinturon, at sa loob lamang ng ilang sandali ay nabuksan niya ang kandado ng posas. Ngunit ang tunay na kahanga-hanga kay Houdini ay hindi mahalaga kung kaninong posas iyon o gaano kahirap ang kandado. Sa loob ng maraming taon, nagsanay siya upang maramdaman at maunawaan ang mekanismo ng mga kandado gamit lamang ang maliit na piraso ng metal na iyon. Mula noong gabing iyon, mabilis na kumalat ang pangalan ni Houdini sa iba't ibang lugar. Nakilala siya bilang ang pinakamahusay na escape artist sa kanyang panahon. Ang kanyang paraan ay halos palaging pareho, maingat niyang itinatago ang susi sa maliliit na bahagi ng kanyang katawan na imposibleng makita ng mga manunood. Lagi rin siyang tinutulungan ng kanyang asawa na si Bess, at pareho nilang pinangarap na balang araw ay makapagtanghal sa harap ng milyon-milyong tao. Ito ang kwento ni Harry Houdini. Mula pa noong bata siya, nahuhumaling na si Eric sa mga salamangka sa lansangan, mga ilusyon tulad ng paghahati sa katawan ng tao at muli itong pagbubuo na parang walang nangyari. Kalaunan, natutunan niya ang isang kakaibang trick kung saan nilulunok niya ang isang pako at pagkatapos ay inilalabas naman ang isang itlog. Dahil sa kanyang mga pagtatanghal, kumikita siya ng sapat na tip mula sa mga taong humahanga sa kanyang talento. Lahat ng perang iyon ay ibinibigay niya sa kanyang ina na si Cecilia, na laging sumusuporta sa kanyang pangarap sa Salamanca, kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Dash. Ngunit iba ang pananaw ng kanyang ama. Bilang isang Judeong guro ng relihiyon o rabbi, hindi niya sinang-ayunan ang paraan ng paghahanap buhay ni Eric. Isang gabi, nakabasa si Eric ng isang aklat tungkol sa isang tanyag na salamangkero noon na nagngangalang Robert Houdin. Mula sa sandaling iyon, hinangaan niya ang lalaki at ginawa niyang Harry Houdini ang kanyang pangalan sa entablado bilang pagpupugay sa kanyang idolo. Upang tuparin ang kanyang mga pangarap, iniwan ni Houdini ang kanyang pamilya at naglakbay upang mas palalimin ang kanyang kaalaman sa sining ng pagtakas. Makalipas ang ilang taon, nang pumanaw ang kanyang ama, naglibot siya sa iba't ibang perya at karnabal, nagtanghal ng mahika kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Dash. Doon niya nakilala si Bess, isang mang-aawit sa teatro. Hindi nagtagal ay nahulog ang loob nila sa isa't isa, at kalaunan ay niyaya ni Houdini si Bess na magpakasal. Dahil mahal na mahal rin siya ni Bess, agad niya itong tinanggap. Ngunit galit na galit ang mga magulang ni Bess, na mga Kristiyano, nang malaman nilang magpapakasal siya sa isang lalaking Hudyo. Itinakwil nila si Bess dahil para sa kanila, isa itong malaking kahihiyan sa kanilang pamilya. Doon nagsimula ang paglalakbay ng batang mag-asawa. Tinuruan ni Houdini si Bess ng iba't ibang sekreto sa Salamanca, at magkasama silang naglakbay sa buong bansa upang magtanghal ng iba't ibang ilusyon, kabilang ang mabilis na pagpapalit ng pwesto na tila naglalaho at muling lumilitaw sa isang kisap mata. Habang lumilipas ang panahon, lalo pang hinasa ni Houdini ang kanyang kakayahan hanggang sa kayanan niyang magbukas ng kandado gamit lamang ang kanyang mga paa. Samantala, nagsimula na ring magtanghal ng mag-isa ang kanyang kapatid na si Dash at gumastos pa ito para magpalathala ng mga patalastas sa pahayagan. Dahil walang sapat na pera si Houdini para mag-anunsyo, nakaisip siya ng isang matalinong plano. Sinadya niyang maaresto ng mga pulis, at pagkatapos ay madaling nakatakas mula sa mga posas habang nasa loob ng selda. Dahil sa kahangahangang pangyayaring iyon, naisulat siya sa mga pahayagan sa buong bansa, at unti-unti siyang nakilala bilang ang dakilang Houdini. Isang araw, nakilala ni Houdini ang isang lalaking nagngangalang Jim, na labis na humahanga sa kanya. Nagkataon ding mahusay si Jim sa Salamanca at sa paggawa ng mga espesyal na kagamitan tulad ng maliliit na lockpick at halos hindi nakikitang lag-ari na ginagamit sa mga palabas. Hindi naglaon, sinubukan ni Houdini ang mas mapanganib na pagtatanghal.
Binalot ng makakapal na kadena ang kanyang buong katawan, ikinulong siya sa loob ng isang selda, at tinakpan pa ng tape ang kanyang bibig. Ngunit muli siyang nakatakas ng walang kahirap-hirap dahil sa isang maliit na piraso ng metal na nakatago sa loob ng isang pekeng daliri. Dahil sa husay ni Jim sa pagdidisenyo ng mga kagamitan sa mahika, natulungan niya si Houdini na maisagawa ang isa sa pinakasikat na pagtatanghal sa kanyang buong karera, ang pagtakas mula sa isang kaong puno ng tubig. Sinubukan muna nila ito sa ensayo, ngunit dahil sa isang teknikal na pagkakamali, muntik nang mamatay si Houdini. Nakapagtataka man, iyon mismo ang uri ng panganib na hinahanap niya. Matapos ang maraming oras ng maingat na pagsasanay, handa na ang kanyang unang underwater escape. Ibinaba siya sa loob ng kahon, isinara ito, at mahigpit na ikinandado. Lumipas ang 1 minuto, pagkatapos ay 2, pagkatapos ay 3. Nagsimula ng mataranta ang mga manunood. Ngunit bigla na lamang siyang lumabas ng buhay, at ang buong madla ay napuno ng paghanga. Dahil napakakumbinsido at makatotohanan ng kanyang mga ilusyon, hiniling ng Amerika, na noon ay kaalyado ng Britanya, natulungan niya ang kanilang paniniktik laban sa lumalakas na banta ng Alemanya. Ang kanyang kakaibang kakayahan ay naging perpekto para sa gawaing especially iya. Isang gabi, nakipagkita si Houdini sa isang ahente ng British MI5 na si William Melville. Ang pagpupulong ay inayos sa kahilingan ni John Wilkie, ang direktor ng paniktik ng Amerika. Dahil mamamayan ng Hungary si Houdini, binigyan siya ni William ng bagong pasaporte kung saan pinalitan ang kanyang lugar at petsa ng kapanganakan upang maging Wisconsin, Amerika. Malaki ang naitulong nito sa kanyang karera sa bansang iyon. Noong 1905, nagtanghal si Houdini ng pribado sa Berlin, Germany, sa harap mismo ni Kaiser Wilhelm II, ang pinakamakapangyarihang pinuno ng bansa noong panahong iyon. Ngunit tila hindi humanga ang Kaiser sa kanyang palabas. Dahil dito, nagpasya si Houdini na subukan ng isang mas mapanganib na ilusyon, ang pagsalo ng bala gamit lamang ang kanyang mga ngipin. Inihanda ng kanyang grupo ang baril at ang target. Pinaputok muna ang sundalo upang subukan ang kanyang husay sa pagbaril. Pagkatapos nito, muling nilagyan ng pulver ang baril, sinundan ng papel, at saka ipinasok ang bala. Nang magsisimula na ang pagtatanghal, nagatubiling kalabitin ng tenyente ang gatilyo. Ngunit paulit-ulit siyang sinigawan ni Houdini. Kalabitin mo na ang gatilyo. Pumutok ang baril, at sa gulat ng lahat, nasalo ni Houdini ang bala gamit ang kanyang mga ngipin. Ang sikreto pala ay napakasimple. Nang itulak ang bala papasok gamit ang isang bakal na rod, isang nakatagong magnet sa dulo nito ang humila pabalik sa bala. Tahimik naman itong kinuha ni Jim nang hindi napapansin ng sinuman. Bilang pasasalamat sa kanyang ina na si Cecilia sa walang sawang suporta at panalangin sa kanya sa loob ng maraming taon, niregaluhan siya ni Houdini ng isang mamahaling bestida at isinama sa isang marangyang salo-salo, kung saan itinuring niya itong parang isang reyna. Nang gabing iyon sa hotel, sinabi ni Houdini kay Bess na kailangan nilang lumipat sa Russia dahil sa isang kahilingan ng pamahalaan. Ngunit hindi niya sinabi ang tunay na dahilan, kahit sa sarili niyang asawa. Nang tanungin siya ni Bess kung ano ang kinalaman niya sa gobyerno, hindi pa rin niya nagawang ibunyag ang lihim. Pagdating nila sa Russia, nabigyan muli si Houdini ng pagkakataong magtanghal ng pribado, sa pagkakataong ito sa harap ng pamilya ni Tsar Nicholas II. Hiniling niya sa bawat miyembro ng pamilya na magsulat ng isang kahilingan sa papel at nangakong isa rito ang matutupad. Nang bunutin ng isang papel, ang nakasulat na kahilingan ay ang mapatunog ang kampana ng Kremlin, isang bagay na itinuturing na imposible dahil mahigit 100 taon na itong hindi tumutunog. Ngunit buong kumpiyansang binuksan ni Houdini ang bintana, ginawang lubod ang isang tela sa kanyang kamay, at kunwari hinawakan ang lubod ng kampana. Pagkatapos ay hiniling niya sa isa sa mga anak na babae ng Tsar na hilahin ito. Hilahin mo ang lubod. At tila isang tunay na himala, tumunog nga ang kampana ng Kremlin. Ngunit syempre, isa lamang itong napakagaling na ilusyon. Ang papel na may nakasulat na kahilingang mapatunog ang kampana ng Kremlin ay hindi talaga isinulat ng sinuman sa maharlikang pamilya. Ito ay lihim na inilagay ni Houdini mismo. Tungkol naman sa kampana, si Jim ay nakapwesto sa isang bakanting silid sa malayo at nakatingin gamit ang kanyang teleskopyo. Sa mismong sandaling bumukas ang bintana, inihanda niya ang kanyang long-range rifle na may silencer at pinaputukan ang kampana kasabay ng paghila sa lubod. Kaya nagmukhang tunay na himala ang nangyari. Pagkatapos nito, binigyan si Houdini ni William ng panibagong misyon, ang nakawin ng kopya ng mga lihim na plano ng digmaan ng Germany na nakatago sa loob ng isang ligtas na vault sa embahada ng Germany. Sinimulan nila ang operasyon sa pamamagitan ng isang palabas ng salamangka malapit sa embahada upang ilihis ang atensyon ng lahat. Sa pagkakataong ito, papasok si Houdini sa isang maliit na cabinet at magpapanggap na mananatili roon ng 10 minuto. Ngunit iyon ang pagkakataon niya upang palihim na makatakas. Umakyat siya sa bubong at pumasok sa silid ng mga record sa pamamagitan ng bintana. Sa kabutihang palad, hindi nakalock ang vault. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang embahador ng Germany kasama ang kanyang lihim na kasintahan.
Dahil wala nang mapagtatagwan, mabilis na pumasok si Houdini sa loob ng vault. Sa kasamaang palad, napansin ng embahador na nakabukas ito at agad niya itong isinara at ikinandado. Lumipas ang halos isang oras. Sa kabilang panig, nagsimula ng mag-alala ang mga manunood sa palabas at pilit nilang ipinabubukas ang cabinet dahil natatakot silang may nangyari na kay Houdini. Samantala, ang tanging magagawa ni Houdini ay alalahanin ang mekanismo ng vault, ang bawat numero, bawat gear, at bawat galaw ng kandado. Sa wakas, narinig niya ang tunog ng pag-click, at bumukas ang vault. Agad siyang tumakbo pabalik sa entablado, iniabot kay William ang mga lihim na plano ng digmaan, at eksaktong sandali ring iyon ay lumabas siya mula sa likuran ng mga manunood kasabay ng pagbukas ng cabinet. Namangha ang lahat at nagpalakpakan ng malakas. Sa kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal, binigyan ni Houdini ang kanyang asawang si Bess ng isang romantikong liham at isang mamahaling kwintas na may diamante. Maligayang anibersaryo! Ngunit matapos ang palabas, itinapon ni Bess sa lupa ang mga rosas at ang kwintas. Naniniwala siyang ginagawa lamang iyon ni Houdini upang mapahanga ang mga tao at hindi dahil sa tunay na pagmamahal. Ang totoo, taos-puso ang sorpresa ni Houdini. Pagkaraan nito, inimbitahan sila sa isang engranding salu-salo na inihanda ni Lady Butler, isang tanyag na pintor noong panahong iyon. Upang pagselusan ang kanyang asawa, sadyang nakipag-usap si Bess sa mga mayayamang lalaki at hinalikan pa ang isa sa kanila sa harap mismo ni Houdini. Siyempre, labis nitong nasaktan ang puso ng sikat na salamangkero. Matapos silang magkabati, kinabukasan ay namangha si Houdini nang makita niya ang isang eroplano sa himpapawid. Sa panahong iyon, nagsisimula pa lamang ang kauna-unahang komersyal na paglipad ng mga eroplano. Naglakbay sina Houdini, Bess, at Jim patungong Australia, at pagkatapos ay bumalik sa Amerika noong 1914 upang ipagpatuloy ang kanilang mga pagtatanghal. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimula nang magsawa ang mga tao sa mga salamangka ni Houdini. Unti-unti ring lumiit ang bilang ng kanyang mga manunood. Kasabay nito, sumikat ang mga pelikula, na mas kinagigiliwan na ng publiko kaysa sa mga tradisyonal na palabas ng mahika. Sa panahong iyon, mabilis ding sumisikat si Charlie Chaplin at naging isa sa pinakasikat na artista sa buong mundo. Siya ang naging bagong karibal ni Houdini. Dahil nanganganib na, mailipat sa mas maliliit na teatro ang kanyang mga palabas, ginawa ni Houdini ang lahat upang muling maibalik ang kanyang kasikatan. Sa wakas, nakaisip siya ng isang napakagandang ideya, dalhin ang kanyang pagtatanghal sa labas ng teatro. Ito ang mapanganib na stunt kung saan tumalon siya sa isang butas sa nagyelong ilog, katulad ng ipinakita sa simula ng kwento. Habang nakulong siya sa ilalim ng yelo at halos tanggapin na ang kanyang kamatayan, bigla niyang nakita ang anyo ng kanyang ina. Sa kanyang paningin, tila ito ang gumabay sa kanya palabas ng panganib. Ngunit hindi pa rin siya tumigil doon. Muli niyang ginulat ang buong lungsod sa isang mas mapanganib na palabas. Isinuot niya ang isang straitjacket mula sa isang ospital para sa may sakit sa pag-iisip at isinabot ng patiwarik sa tuktok ng isang mataas na gusali. Ginawa niya ito bilang pangungutya kay Charlie Chaplin, na tinawag niyang isa lamang payaso. Sa huli, muli siyang nakalaya mula sa straitjacket, kahit pa nauwi ito sa pagkakalislap ng kanyang balikat. Ako ay nakakatakas. Nakakatakas ako maging sa kamatayan. Habang lalong nagiging mapanganib ang kanyang mga pagtatanghal, labis na nagalit si Bess. Pakiramdam niya, naging makasarili ang kanyang asawa dahil hindi nito kailanman inisip ang kanyang damdamin at ang maaaring mangyari sa kanilang buhay. Matapos ang isang matinding pagtatalo, nangako si Houdini na tuluyan na niyang iiwan ang kanyang mga mapanganib na escape acts. Sa kanyang susunod na palabas, bilang pagtupad sa pangako niya kay Bess, ipinakita niya ang isang bagong ilusyon, kung paano niya mapaglalaho ang isang elepanteng may bigat na 10,000 libra gamit lamang ang kapangyarihan ng isip. Makalipas ang ilang sandali, inilabas ng grupo ni Houdini ang isang napakalaking kurtina. Tinakpan nila si Houdini habang nakasakay siya sa ibabaw ng elepante. Pagkatapos ay hinailan nila ang kurtina, muling tinakpan, binuksan, isinara, at nang muli itong buksan, naglaho na ang elepante. Dahil kailangan ni Houdini na maglakbay patungong London, kinailangan niyang iwan muna ang kanyang ina at ipinagkatiwala ang pag-aalaga rito sa kanyang kapatid na si Dash. Pagdating niya sa London, nagtanghal si Houdini sa harap ng pinakasikat na manunulat noong panahong iyon, si Sir Arthur Conan Doyle. Sa gabing iyon, ipinakita ni Houdini ang isa na namang kamangha-manghang ilusyon, ang pagdaan mismo sa isang pader na yari sa tunay na ledrilyo, na itinayo lamang isang oras bago ang palabas ng pinakamahuhusay na manggagawa sa London. Siyempre, isa lamang itong napakahusay na panlilinlang. Totoo ang pader, ngunit lihim na binago ni Jim ang sahig upang maaari itong maluwagan at magsilbing daanan ni Houdini nang hindi napapansin ng mga manunood. Labis na namangha sina Arthur at ang kanyang asawang si Lady Doyle kaya matapos ang palabas ay personal silang nagpunta sa likod ng entablado upang batiin at purihin si Houdini. Ngunit hindi nagtagal, nakatanggap si Houdini ng isang liham mula sa kanyang kapatid na si Dash.
Nang buksan niya ito, nabasa niya ang napakasakit na balita, namatay ang kanilang ina noong nakaraang gabi. Hindi maipaliwanag ang matinding lungkot na naramdaman ni Houdini. Sa sobrang pagkabigla, nawalan siya ng malay sa mismong kinatatayuan niya. Agad na kinansela ang kanyang tour, at bumalik siya sa Amerika upang ilibing ang kanyang pinakamamahal na ina. Sa madaling sabi, matapos ang unang digmaang pandaigdig, noong 1922, lalo pang sumikat si Harry Houdini. Dahil sa kanyang kasikatan, naging artista na rin siya sa pelikula at naging karibal pa ng sikat na si Charlie Chaplin. Ngunit kahit gaano kalaki ang kanyang tagumpay, hindi pa rin siya makalaya sa matinding pangungulila sa kanyang ina. Dahil dito, nagsimula siyang bumisita sa iba't ibang medium, mga taong nagsasabing kaya nilang makipag-ugnayan sa mga espiritu ng mga yumao. Subalit sa bawat medium na kanyang pinuntahan, iisa lamang ang kanyang natuklasan, pandaraya. Para kay Houdini, puro mga ilusyon at panlilinlang lamang ang kanilang ginagawa upang kumita mula sa mga pamilyang nagdadalamati. Dahil sa matinding galit sa mga mapagsamantalang ito, nagsulat si Houdini ng isang aklat na naglalantad sa lahat ng kasinungalingan ng mga medium. Dahil dito, naging kaaway niya ang halos lahat ng medium sa buong bansa, at marami sa kanila ang nawalan ng kabuhayan. Hindi lamang iyon, nag-alok pa siya ng gantimpalang $10,000 sa sinumang medium na makagagawa ng isang himalang hindi niya kayang ipaliwanag o mabunyag ang sikreto. Sa edad na 51, tila walang makapipigil sa kasikatan ni Houdini. Patuloy na dinudumog ang kanyang mga palabas, mabenta ang kanyang mga pelikula, at mabilis ding nauubos ang kanyang mga aklat sa mga tindahan. Sa kanyang susunod na palabas, muli niyang isinugal ang kanyang buhay. Kailangan niyang makatakas habang nakatapat mismo sa kanya ang isang malaking kanyan na nakahandang magpaputok. Isang maliit na pagkakamali lamang ay sapat na upang mapunit ang kanyang katawan. Ngunit gaya ng dati, muli niyang nagawa ang imposible. Pagkatapos nito, muling nagkita sina Houdini at Bess kasama sina Sir Arthur Conan Doyle at ang asawa nitong si Lady Doyle. Kalaunan ay nalaman ni Houdini na matindi pala ang paniniwala ng mag-asawa sa espiritualismo. Iginiit pa ni Lady Doyle na kaya niyang tulungan si Houdini na makausap ang espiritu ng kanyang yumaong ina. Siyempre, hindi naniwala si Houdini. Para sa kanya, ang mga medium ang kanyang pinakamalalaking kalaban at pawang mga manloloko lamang. Ngunit nang magsimula ang ritual, biglang namatay ang apoy ng kandila nang walang sinumang hamihip dito. Maya-maya pa, tila sinapian si Lady Doyle ng espiritu ng ina ni Houdini at nagsimula siyang magsulat ng sunod-sunod na mensahe para sa kanyang anak. Gayunpaman, hindi nalinlang si Houdini. Para sa kanya, isa lamang itong mahusay na palabas ng huwad na pagsanib ng espiritu. Napansin niyang marami sa mga mensaheng isinulat ay hindi tugma sa tunay na pagkatao at paraan ng pagsasalita ng kanyang ina. Dahil dito, direkta niyang inakusahan si Lady Doyle na isa ring manloloko. Nagalit si Sir Arthur Conan Doyle nang marinig niyang tinawag ni Houdini na huwad ang kanyang asawa. Sa tindi ng kanyang galit, sinuntok niya si Houdini ng malakas sa tiyan. Dahil hindi niya kayang palampasin ang ginawang pagtrato sa kanya, lumabas si Houdini sa radyo upang ilantad sina Sir Arthur at Lady Doyle bilang mga manloloko. Hayagan pa niyang sinabi na dapat silang layuan ng lahat dahil, ayon sa kanya, isa silang panganib sa lipunan. Pagkatapos nito, itinaas pa niya ang gantimpala mula at $10,000, $25,000 sinumang medium, mangkukulam, manghuhula, o kahit sino pa man na tunay na makapagpapatunay na may kapangyarihang makipag-ugnayan sa mga espiritu at makakumbinsi siya. Hindi nagtagal, hinanap ni Houdini ang isang babaeng nagngangalang Marjorie, na kilala bilang pinakasikat na medium sa buong mundo. Ang layunin niya ay subukan kung totoo nga ba ang sinasabing kakayahan nito. Noong gabing iyon, sinabi ni Marjorie na tatawagan niya ang espiritu ng kanyang kapatid na si Walter. Bilang bahagi ng ritual, naglagay sila ng kampanilya, sipol, at tamburin sa loob ng isang kahon. Pinatay ang mga ilaw at nagsimula ang seremonya, habang nakaupo sa tabi ni Marjorie ang kanyang asawa. Hindi umano sinapian si Marjorie, ngunit sinabi niyang kaya niyang makausap ang kanyang kapatid. Maya-maya, nagsimulang tumunog ang kampanilya, ang sipol, at ang tamburin. Bumagsak pa ang isang dekorasyon sa likuran nila, na lalo pang nagpaniwala sa mga nanunood. Ngunit hindi ganoon kadaling malinlang si Houdini. Agad niyang natuklasan ang sikreto. Ipinaliwanag niyang may mga bagay na naihanda na sa labas ng kahon at lihim na pinatunog nang mamatay ang ilaw. Ang sipol pala ay nasa bibig ng asawa ni Marjorie. Tungkol naman sa tinig ng kapatid nitong si Walter, nalaman ni Houdini na mahusay palang ventriloquist si Marjorie, isang taong kayang magsalita at lumikha ng iba't ibang tunog ng halos hindi gumagalaw ang kanyang mga labi. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga si Houdini sa kanyang silid sa hotel, biglang dumating si Marjorie. Sinubukan niyang akitin si Houdini upang manahimik at huwag ilantad ang kanyang panlilinlang. Ngunit mas matimbang para kay Houdini ang pagmamahal niya sa kanyang asawang si Bess. Kaya agad niyang pinalaya si Marjorie. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam si Houdini ng kakaibang takot.
Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit tila may masamang mangyayari. Sa kanyang susunod na palabas, muling isinagawa ni Houdini ang kanyang sikat na pagtakas mula sa kaong puno ng tubig. Ngunit sa pagkakataong ito, nagkamali ang kanyang mga tauhan at napilipit ang kanyang bukong-bukong. Sa kabutihang palad, natapos pa rin niya ang palabas ng matagumpay. Nang suriin siya ng doktor, nalaman na nabali ang kanyang bukong-bukong. Pinayuhan siyang magsuot ng cast at magpahinga ng 6 na linggo. Ngunit gaya ng dati, tumanggi si Houdini. Hindi pa siya kailanman lumiban sa isang pagtatanghal at wala siyang balak magsimula ngayon. Nagalit si Bess nang marinig ito. Hindi niya matanggap na patuloy na isinasapanganib ng kanyang asawa ang sariling buhay para lamang sa mga palabas. Hindi nagtagal, dumating ang isang estudyante sa kolehiyo na nagngangalang Gordon. Isa siyang masugid na tagahanga ni Lady Doyle at galit na galit kay Houdini dahil sa ginawa nito sa kanyang idolo. Lumapit siya kay Houdini at paulit-ulit siyang sinuntok sa tiyan. Bagamat kilala si Houdini sa matitibay niyang kalamnan sa tiyan, ang matagal na niyang ugali na hinahayaang suntukin siya ng mga tao bilang bahagi ng kanyang palabas ay unti-unting sumire sa kanyang katawan. Sa pagkakataong ito, tuluyan nang bumigay ang kanyang tiyan matapos ang sunod-sunod na suntok ni Gordon. Ngunit sa halip na magpatingin agad sa doktor, pinili pa rin ni Houdini na ituloy ang kanyang palabas upang hindi kumalat ang nangyari. Noong gabing iyon sa lungsod ng Detroit, habang nakangiti siyang binabati ang mga manunood bago magsimula ang palabas, bigla na lamang siyang bumagsak sa entablado dahil sa matinding pananakit ng kanyang tiyan. Agad na kinansela ang palabas at isinugod siya sa ospital. Samantala, nagunahan ang mga mamamahayag upang malaman kung ano ang nangyari sa pinakasikat na escape artist sa mundo. Ipinaalam ng Dr. Kina Bess at Jim na si Houdini ay dumaranas ng asterisk peritonitis, isang malubhang impeksyon sa lining ng tiyan. Kapag kumalat ang impeksyong ito, napakaliit na ng tsansang mabuhay ang pasyente. Wala nang halos magawa ang doktor kundi humingi ng paumanhin dahil napakaliit na ng pag-asang mailigtas pa si Houdini. Habang unti-unti siyang nanghihina, hiniling ni Houdini kay Bess na kantahan siya, katulad ng unang pagkakataong nagkakilala sila. Pagkatapos ay sinabi niya kay Bess kung gaano ito kahalaga sa kanyang buhay. Nang marinig iyon, wala nang nagawa si Bess kundi ang umiyak. Sa kanyang mga huling sandali, nakita ni Houdini sa kanyang paningin ang kanyang yumaong ina. At bago siya tuluyang pumikit, sinabi niya ang mga salitang, sa huli, walang sino man ang makakatakas sa kamatayan. Dinaluhan ng napakaraming tao ang libing ni Houdini, patunay ng napakalaking impluwensya at paghanga ng mundo sa kanya. Si Jim, na naging tapat niyang kaibigan sa loob ng maraming taon, ay naiwan na tila nawalan ng direksyon sa buhay. Pakiramdam niya ay wala na siyang layunin matapos mawala si Houdini. Samantala, si Bess, na ngayon isang byuda, ay sinubukan pa ring makausap ang espiritu ng kanyang asawa sa tulong ng isang ministro mula sa First Spiritualist Church sa New York. Ngunit walang nangyari, hindi na niya muling nakausap ang kanyang pinakamamahal na asawa. Ang dakilang Harry Houdini, ang pinakasikat na escape artist sa kasaysayan, ay pumanaw sa edad na 52. At ang aral ng kwentong ito ay kung ang pangarap mong propesyon ay may kasamang pusas, bala, kanyan, at pagpapahirap baka mas mabuti pang subukan mo na lang maging vlogger kagaya ni Boss Kong TV. At dyan nagtatapos, kung nagustuhan mo ang recap na ito, mag-subscribe ka na idol para updated ka sa susunod na video.